Hello, hello, hello. Magre-review tayo ng bagong battery ngayon. Ang brand ay Wattcycle. So 100 amp hour siya na LiFePO4 battery, 12 volts. Ang kasama niya user manual, tapos meron siyang kasamang apat na ganito at etong cover. Una natin gagawin ay check natin voltage, make sure na maayos pa. Yan, 13.1. Ayos naman yung internal resistance. Less than 10. Okay na yun. 7 nga yung nakita natin. 7 milliohms. Check ko lang yung manual para masagot ko yung lagi nyo tinatanong kung pwede bang i-series at i-parallel. Yes, pwede siya i-series. Lahat naman ng battery pwedeng i-parallel. Ayan, pwede nyo i-parallel, pwede nyo i-series up to 1, 2, 3, 4. Nakalagay dito max connection na 4S, 4P. 4 na ganito ang pwede nyo i-series para maging 48 volts at yung parallel 4 din. Ewan ko kung bakit nila nililimit sa 4 pero wala naman talaga dapat limit yan. Siguro for safety reasons. Kasi kapag nag-parallel ka mas marami, yung current mas mataas. Ayan, so charge muna natin. Ayan, fully charged na. Check natin ang voltage. 13.7. So mga magtatanong kung bakit hindi umaabot ng 14.6, ganun talaga kapag hindi totally balance yung cells. Hindi ba maganda kapag hindi umabot ng 14.6? Kung 13.7 na siya, close na siya sa 13.8, almost full na yun. Hindi mo kailangan laging isagad. 13.8 to 14 volts, okay na yun. I-discharge na natin. So ito ay di-discharge natin up to 10 volts gamit ang 20 amps na discharge rate. So ayan, nagdi-discharge na tayo. Balik tayo after natin matapos yung test. Ayan, tapos na yung capacity testing natin. Ito yung results na nakuha natin. Nag-start tayo ng 13.6 volts. Ang cutoff voltage natin 10 volts. Yung capacity na nakuha natin 100.98 amp hour. So, pasok naman siya sa 100 amp hour. Wala nga lang, pasobra talaga. Now, i-charge ulit natin siya and then bubuksan na natin para makita natin yung cell sa loob. Yan, fully charged na yung battery natin. Ang naikarga natin ay 101 amp hour. So, 100 amp hour talaga. Next, bubuksan na natin para makita natin yung laman nito sa loob. May nabasa ako, sabi parang Gentai daw yung sa loob. Check na natin yung size kung pareho. Ay, pareho ng dimension. Tingnan natin kung pareho nga talaga. Mukhang madali lang siya, no? Kasi, ano, kita nyo bumubukas, pero mahirap siyang buksan. Kasi, yung isang side lang yung na-access natin. Naka-sandwich kasi yan. Eto, nasa sandwich siya ng may dalawang wall eto. So, yung na-access natin, yung nasa taas lang. Yung nasa ilalim, may glue din yan. Yung hindi natin ma-access, yun yung pinapwersa na lang natin. Etong kabilang side na yung napapaluwang natin. And kapag tumataas na yung mga sides, pepwersahin na lang natin siya i-push. Wala talagang choice eh. Kahit painitin mo yan, matutunaw lang yung plastic. Hindi iinit yung nasa kabilang side. Tumagos na tayo. Ayun. One eternity later. Yun. Ito ang loob niya. Ayos. May hawakan pa oh. Diba?
Flat yung cells. Ayos. BMS. Mukhang walang brand pero mukhang okay. May temp sensor. Makapal din yung wires na ginamit. 10 gauge wire, tatlo. Tapos 6 gauge yung sa positive. Spot welded yung mga cells na nakaturnilyo yung connectors sa BMS papunta sa main terminals. Kung i-compare sa isang brand, di hamak na mas maraming metal etong Watt Cycle. Mas hindi siya tinipid compared sa isang brand. Tingnan nyo. May mas makapal na brace dito. Yun sa isa wala. Yung ilalim, eto, strips ng metal lang. Sa kanila, full metal. Metal nga ba? Metal siya. May ganito pa oh. Pwede mong buhatin dito. Yung isa nagre-rely lang sa foam para hindi siya mag-move pataas. Ito nga yung hawakan niya, yun na mismo yung nagpe-prevent sa kanya na mag-move. Mas solid yung construction nito. Sa price niya, okay na. Sa build quality. Check natin pala muna yung mga cells. Pero yung physical na itsura ng cells natin, okay naman. Kailangan natin tanggalin to. Tingnan nyo. Ayos, pati yung wiring. Takpan natin in case lang. Metal kasi siya eh. Ayan. Kita na natin yung mga QR codes. Again, ito po yung gamit ko na app. Hindi siya available sa Play Store. I-search na lang yan sa Google. Lilitaw kung saan pwede siya i-download. Or pwede nyo rin picturean yung QR code. Tapos makikita nyo naman yung numbers doon. Pag dudugtungin nyo lang yun, tatype nyo yun sa website katulad nito. At ito yung nakita natin. Good kasi production date natin 2025. So ang brand ng cells natin ay Great Power LiFePO4. Again, hindi dahil nakalagay dito na cell type B, class B yan. Hindi po. Code yan ng LiFePO4. Hindi yan yung class ng LiFePO4. Tapos, ang capacity daw ay 135 amp hour. Yun ang nakalagay dito, 135 amp hour. Pero yung nakuha lang natin, 100 amp hour. So, chinek ko pa sa ibang scanner online at nakita ko sa isa na 100 amp hour naman siya. Yung ibang online scanner, chinek din natin at hindi nga lumitaw yung model ng cells doon. So, hindi updated yung mga database nila. Yung model kasi or yung capacity ay hindi yan fixed. Pwede yan magbago kasi nakadepende yan kung anong model yung ilalagay ng manufacturer. At kapag hindi na-update yung database ng scanner, iba yung lilitaw or mali yung lilitaw. So mukhang dito sa case na to ay hindi updated yung ginagamit nating scanner kaya mali yung lumilitaw. Ang importante naman dito ay yung production date. Yun naman yung gusto natin makita kasi yung production date may standard yung pagkaka-encode nun dun sa code at hindi kailangang i-update yung database para ma-i-display yun ng tama. So, yung production date natin, okay naman. Meron ba nakatago sa ilalim? Check natin kung may nakatago sa ilalim na ito. Minsan kasi, binubura lang nila yung original na QR code, tinatakpan nila. Yan talaga yung totoong QR code niya. Wala nakalagay dito sa ilalim. Tsaka makikita nyo naman na maayos yung cells, hindi nagbo-bloat. Ito kahit yung pinaglalagyan ng BMS, metal din. At nakadikit talaga yung temp sensor sa cells. Yung iba kasi sinusuksok lang nila sa BMS, hindi talaga nakadikit sa cells. So hindi nadidetect yung temperature talaga ng cells. BMS natin 100 amps. Malaki compared sa iba. Kung minsan mas gusto ko pa tong BMS na ganito kaysa sa Dali.
Lahat ng connections may silicone para hindi basta-basta matatanggal sa vibration. Check natin individual voltages ng cells. Kung balance ba. Kasi hindi tayo maabot ng 14.6. 13.8 lang. So main battery voltage natin 13.5. After natin yung i-charge at nag-rest na siya. So 13.5 dito. Direct sa cells. 13.5 din. Check na natin yung individual cells. 3.35, 3.36, 3.33, 3.48. So, ito yung una na pupuno. Kaya hindi siya umaabot ng 14.6. Malamang kapag sinarge natin yan, ito yung unang mapupuno. Charge natin. Yan. Mag-charge siya. Ito malamang mataas na yung voltage nito. Ayan o, 3.53 na. Mabilis na yan tataas hanggang 3.65 tapos titigil na yan. See, tingnan nyo, ganyan po kabilis tumaas yung voltage kapag naabot nyo na yung 3.4. So kung balance yung cells nyo, tapos nasa 14 volts na kayo, ang 14 volts, divide natin ng 4, ayan o, 3.5 volts. So tingnan nyo, kung ganun nakabilis mapuno, 3.5, ayan o, ganyan kabilis siyang tumaas kapag nasa 3.5 na yung voltage nyo. Pupuno na yan. At ayun, nag-zero na. Nung na-reach natin yung 3.65, ayan, zero na, tumigil na siya mag-charge. So ibabalance siguro natin to. Lagyan natin ang active balancer. Pero before natin gawin yon, i-test natin yung performance niya muna. After na natin i-test yung performance. Kasi yung performance gusto natin makita kung paano siya mag-perform out of the box. Kasi kapag bumili ka naman nito, hindi mo naman bubuksan to. Tapos lalagyan ng active balancer. Gagamitin mo na lang to. So, ang itinitest natin, yung performance niya nang wala tayong ginagawa sa kanya. So, babalik natin sa kahon para yung temp ay pareho pa rin. So, wala siyang mga foam na padding kasi sakto talaga yung casing niya. Ayan o. Hindi niya na kailangan ng mga foam na padding katulad sa ibang batteries. Ayan. Kunin natin yung inverter. Okay. Ayan, ready na tayo. 1000 watts yung load natin. Tanggalin natin yung power supply para sure lang na full yung battery bago tayo mag-start. Ayan. And then ayan, start na. Ang discharge rate natin more than 100 amps para ma-stress test talaga natin yung BMS. Ayan o, 105 amps, 104 amps. So, titignan natin kung magsha-shutdown ba yung BMS nya. Yung ibang tinest natin namamatay agad after 15 minutes. Tignan natin kung makakatagal siya hanggang ma-empty yung battery. Okay, 11 minutes. Taas ng hinuhugot natin, umabot ng 1400 watts. Mainit na. Check natin yung temp. Terminals natin, no? Init, 56. Taas kasi na ang discharge rate natin. Yung BMS natin malamang mas mataas. Ayan, makikita nyo mainit yung mismong katawan na. Tignan natin kung anong temperature ng BMS. 84. Check natin yung sensor nung yung cells hindi mainit. Ayan o, malamig lang sila. Yung BMS 87. Mataas kasi yung discharge rate natin. Uulitin din naman natin ito mamaya. Siguro mga 900 watts o 600 watts. Tinitingnan lang natin kung ano mangyayari kapag more than 100 amps yung discharge rate. So far, okay pa naman. Malapit nang mag-boiling water yung BMS natin, pero kaya pa niya. Tignan natin kung mamamatay kasi dapat usually pag 90 degrees namamatay na yung mga yan eh. Temperature check tayo after 24 minutes. Same pa rin temperature ng wires natin, mainit. Grabe, nasa 100 na, 103 yung BMS. Hindi siya namatay.
Minute ba yung cells? Hindi naman, hindi mainit yung cells, yung BMS lang talaga yung mainit. Tapos ang nangyayari, since nakakabit sa mismong metal frame yung BMS, parang nagiging heatsink pa yung metal frame nung battery. Pero 100 amps hindi talaga recommended na mag-discharge dito. Hindi ibig sabihin 100 amps yung nakalagay dito na BMS, di-discharge yun ng 100 amps. So less than 100 amps talaga. Ayun, kamamatay lang. Sakto nung pagkapatay ko ng camera, saka siya namatay. Check natin yung temperature. Bumaba na agad. Kanina nasa 100. Siguro nung nagtagal siya sa 100 degrees, dun na siya namatay. Hindi natin na-test agad. Ang bagal kasi mag-boot na itong infrared camera natin. So tingnan natin yung na-discharge natin. Nag-start tayo ng 13.7. Ayan, 13.7. Tapos usually nasa around, ayun, maabot pa ng 1,400 watts yung nadi-discharge natin. Pero umabot nga, nasa 1,300 to 1,400 yun, discharge rate. At after 26 minutes, yun, namatay na siya. Ang total watt hours na nakuha natin ay 584 watt hours. So, yung 584, kalahati na nito. Kalahati na ng capacity. At 100 amps na discharge rate, or 110 pa nga sa pinakahuli na tumataas 112. Habang tumataas kasi siya, yung voltage kasi ng battery bumababa. Kaya yung current tumataas para ma-compensate yung total wattage na output natin. So umaabot na ng 112 amps kasi bumagsak na yung voltage ng battery. Now, i-charge natin siya, and then magdi-discharge ulit ako. Same lang din pero mas mababang discharge rate, siguro mga 900 para sure makita natin yung performance niya. Ayan, fully charged na ulit at malamig na. Ulitin natin yung discharge test natin. This time mas mababang wattage lang. Starting voltage natin 14.2. So tumaas na, 14.2 na. So, nag-work naman yung mabagal na balancer niya. So, kung hindi talaga umaabot ng 14 volts, gagamitin nyo lang din ang gagamitin kasi meron namang mabagal na balancer sa loob nito. So, every time na ginagamit siya, china-charge, tinatry niya ang i-balance din. So, start na tayo. 600 lumalabas dito, pero check natin yung kung ilang amps. Dito sa charger natin na load natin, around 900 watts yung nadidetect. Ayan, 62 amps. Pwede na. Ayan, umabot na ng 800. 77, 76 amps. Ayan. So, para safe, less than 80 amps yung i-discharge nyo sa ganitong battery. Ito, sakto na to. So, balik tayo mamaya, mga 30 minutes. Check natin yung temperature ng BMS. After 30 minutes, 78 degrees. Mainit pa rin, pero hindi na siya maabot ng 100 katulad kanina. At yung discharge rate natin, 78 amps. Sa sensor natin na to, ang nakalagay 82. Yung hinuhugot natin, 800 watts. Mukhang magtutuloy-tuloy na to kasi 100 degrees Celsius yung overtemp protection ng BMS mismo. So okay lang siya kung nasa 70 something siya ngayon. At mukhang maaabot naman natin yung 1,000, ilan ba yun? Ayan, 1,280 watt hours yung nakalagay dito. Tignan natin kung maaabot natin yan. Ayun, namatay na. Check natin ilang watt hours yung nakuha natin. Nakakuha tayo ng 1,070 watt hours. Now, yung nakuha natin 1,070 watt hours ay galing dito yun mismo sa output ng inverter. Hindi kasama yung power losses nung mismong inverter natin. Yung pinaka-capacity na nakuha natin ay yung na-measure dapat natin dito, which is ito. Ang nakuha natin ay 1,296. Rating nito 1,280. Naabot naman natin. Tapos, ayan, nagtagal siya ng 75 minutes. Ayan, makita nyo, tumigil tayo na mga, ayan, 10.5
10.8 volts. Siyempre, pag nawala na yung load, tataas yung voltage ng battery. Tingnan nyo. And 11.3. So, 11.3 na siya ngayon. Pwede pang ma-discharge yan hanggang 10 volts talaga. Pero, konti na lang din yung makukuha nyo doon. Recommended talaga na nasa around 12 to 12.8 volts yung pinaka-minimum voltage nyo. So, overall, yung performance niya, kita nyo naman yung voltage, hindi naman ganun bumagsak ng sobra. At na gamit natin yung full capacity niya. Check natin yung voltages ng cells natin. 2.8, 2.8, 2.8, 2.8. So, 2.8 naman silang lahat. Charge lang natin. Tapos, check ulit natin yung battery. Yan. Balikan natin to pag puno na. Ayan, fully charged na. Check natin yung voltage. 14.3. Kakatanggal ko lang yung charger. Ayan, kaya medyo mataas pa. Direct sa battery. Bypass natin yung BMS. 14.3 din. Pareho lang. Check natin individual cells. 3.5. 3.5. 3.5. 3.5. No. Hindi natin siya binalance. Pero nagbalance siya mag-isa. Nung una natin tong chinarge, medyo magkakalayo pa. 3.5 yung isa. Ewan ko kung saan side yon. Yung isang cell, 3.5. Yung iba nasa 3.6 at 3.8. Ngayon, nasa 3.5 na silang lahat. So, gumagana yung passive balancer ng BMS natin. Pwede kasi yun kapag habang ginagamit nyo, mababalance pa siya nung BMS. So, yung unang cycle, kapag hindi siya tumaas, hayaan nyo lang, gamitin nyo lang muna yung battery nyo, tapos magbabalance siya. Sabi natin, ibabalance natin to, titignan natin yung difference, pero mukhang nagbalance na siya mag-isa. So, hindi na natin kailangan lagyan ng active balancer. Okay, hindi ko in-expect na maggaganon siya. So, overall, yung capacity, okay, naabot natin yung rated capacity. Hindi nga lang ganun kadami yung pasobra niya. Yung build quality, okay na okay. Ayan. Oh. Buong, eto, metal siya. Hanggang sa kabilang side. May makapal na brace sa magkabilang side. Yung lagayan ng BMS, metal din. So, yun nga, yung sabi ko kanina, parang nagiging heatsink na rin yung buong metal na to. Kasi, napupunta sa kanya yung init ng BMS. Yung cells, ang production date ay 2025. So, okay din. Chinek natin yung QR code nila. Yung brand ng cells ay Great Power. May mga nagbebenta rin naman sa atin na brand na Great Power. Pero kapag live offer kasi, usually naririnig natin yung Eve or yung Cat-L. Pero ang Great Power naman ay sikat din. Kung itatanong natin kay ChatGPT kung okay siya, ito yung sabi ni ChatGPT. So, generally, very good. Tier 1 naman siya na battery manufacturer. So, hindi siya yung nagre-rebrand lang ng mga cells. And sabi ay since 1990s pa sila. So, hindi naman sila pipitsugin na cell manufacturer. Yung mga cells nila ay pwede nyo i-expect na 3,000 to 6,000 cycles. So, typical yun sa mga Life PO4 batteries na mabibili natin. So, generally okay naman yung cells na gamit nila. Parang mukhang meron tayong bagong i-recommend na battery. Okay ang performance niya. So, ayun po. Kapag may katanungan pa po kayo, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe. And I will see you again next time. Bye!